Sa kalagayan ng sanlibutan, maitatanong mo, may lunas pa ba sa mas lumalala at kalunos-lunos na mga pandemya? Nasaan ang Diyos sa mga panahon ng ganitong kabagabagan? Ano ang kawakasang naghihintay sa sanlibutan, lalo na sa iyong buhay? Paano mo lalapitan ang doktor na may mabisang lunas sa mga salot at mga nakamamatay na karamdaman? Pakinggan ang mga hindi mapabulaan ng kasagutan sa pinagmulan at kawakasan ng mga mapamuksang pandemya sa sanlibutan, kasama si Pastor Levi Barizo Perdon, Family at Communication Director ng Southern Luzon Mission. Magandang pinagpalang gabi muli ng ating Panginoon. Tayo po ngayon ay nasa 2 gabi na lang at tayo'y magtatapos na sa ating serye ng ating pag-aaral. At salamat sa Diyos sapagkat tayo'y Kanyang patuloy na pinapatnubayan, Kanyang patuloy tayong pinagpapala. At ngayon, ang pag-aaralan po natin ay isa muling napakahalagang pag-aaral, ang pangwakas na lunas. Kaya ihanda po natin ang ating sarili upang ating matuklasan ano ba talaga ang pangwakas na lunas. Tayo po muna ay manalangin. Ama po naming banal, sa oras pong ito kami po'y muling lumalapit sa iyo na nakikiusap. Muli po kami nawang pangunahan, patnubayan, gabayan, bigyan ng karunungan at kaalamang nagbubuhat yan sa iyo sa kaitasan ng kalangitan at ng mga pagpapalang kinakailangan namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. O Amang Banal, salamat po sa iyong patuloy na paglinis at pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Salamat po sa banal na Espiritu ng siyang patuloy na gumagabay at puwapatnubay sa amin at muling gagabay sa amin sa gabing ito. O Amang Banal, ang iyo po nawang kaluwalhatian, ang iyong katwiran, at iyong pag-ibig ang siyang maging sentro ng aming pag-aaral na ito. Ito po ang aming samot hiling sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. So tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral, ang pangwakas na lunas. Napag-aralan po natin na ang Diyos ay may inihahandang isang bagong langit at isang bagong lupa, na kung saan doon ay wala ng kamatayan, wala ng pagluha, wala ng pagtangis, wala ng panambitan o ng anong uri man ng paghihirap. Subalit ang pinakatanong po natin ngayon ay, papaano tayong makapupunta roon? Papaano kung hindi tayo makakapasok? Kahit gaano kaganda ang ihinanda ng Panginoon, kung wala tayong karapatang pumasok, papaano tayo? So, ito po ay ating pag-aaralan. At itinatanong din ng marami, hindi na kaya doon papasok ang Diablo? So, yan po ang ating pag-aaralan. At ang ating pong unang talata na mababasa ay nasa 1 Tesalonica 4:15 at hanggang 17. Ito po natin na nating nabasa, subalit nais ko pong basahin muli. At muli po nating unawain ano ang sinasabi rito sa 1 Tesalonica 4:15 hanggang 17. Dito po ay napakaganda ng sinasabi at marapat na ating unawaing mabuti ang pagkakasabi. Ang wika po ay ganito: sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, na tayong nabubuhay na natitira hanggang sa pagdating ng Panginoon ay hindi mauuna sa anumang paraan sa mga natutulog, sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng aranghel at may trompeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos, tayong nabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin, at sa gayoy makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. O mga minamahal, napakaliwanag ng sinasabi ng banal na kasulatan na kapag dumating ang ating Panginoon, ang lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya, lahat ng tumanggap sa Kanya, maging sila'y patay ng matagal ng panahon, sila'y bubuhayin mag-uli sa isang pagtunog ng trumpeta at sa isang sigaw. Ang mga patay na nakay Kristo ay bubuhayin mag-uli. At ang wika, tayo ay sama-samang aagawin sa mga ulap
upang salubungin ang Panginoon sa papawirin at sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Kaya mga minamahal, paano tayo makapapasok doon? Manampalataya kay Kristo Jesus ngayon. Yan ang kinakailangan natin. Tayo'y sumampalataya at tanggapin natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. At ano ang mangyayari pagkatapos ng ating Panginoon ay manaog rito sa lupa at yung mga patay na nasa kanilang mga libingan ay bangunin na mag-uli ng ating Panginoon. Muling buhayin ng Panginoon. Ano na ang mangyayari? Ang sabi po rito sa Apokalipsis, Kapitulo 20, talatang 4 hanggang 6 ay ganito po. Nais ko pong basahin sa inyo. Nakakita ako ng mga trono at ang mga nakaupo sa mga iyon ay pinagkalooban ng kapangyarihang humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patutuo kay Jesus at dahil sa salita ng Diyos at ang mga hindi sumamba sa halimaw o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay, sila'y nabuhay at nagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. O mga minamahal, ang wika riyan, ang mga namatay, binuhay na maguli, maging yung mga pinugutan ng ulo, sila ay nakita ni San Juan na naroon sa harapan ng trono ng Diyos at sila'y pinagkalubang magharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. At ang wika po sa talatang 5 at 6, ang mga iba sa mga patay ay hindi nabuhay hanggang sa natapos ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na muli. Mapalad at banal ang may bahagi sa unang pagkabuhay na muli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga pari ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. O mga minamahal, napakaliwanag po ng sinasabi na yung mga makasalanan, yung hindi nanampalataya, yung hindi tumanggap sa Panginoon, hindi mabubuhay sa panahong ito ng unang pagkabuhay na maguli. Datapwat, yung mga makakasamang mabubuhay na maguli sa panahon ng pagbalik ng ating Panginoon, mapalad sila sapagkat sabi yan, sila'y makakasama ng Panginoon, maghahari sa loob ng 1,000 taon. At walang kapangyarihan sa kanila ang ikalawang kamatayan. Napag-aralan na po natin na ang kamatayan na ikinamamatay natin ngayon ay pansamantala lamang. Yan ay tinatawag lang ng Panginoon na pagtulog. Yan ay pagtulog, pagpapahinga. Subalit kapag dumating ng ating Panginoon, lahat ng mga namatay na sumampalataya at nanatiling nananampalataya sa Kanya ay muling babangunin. Datapwat ang ikalawang kamatayan ay hindi na magkakaroon ng kapangyarihan sa kanila. Ngayon, pagkatapos ng 1,000 taon, hanggang 1,000 taon lang ba? At titingnan po natin dito sa talatang 7, ay ganito po ang sinasabi. At kung matapos na ang 1,000 taon, si Satanas ay pakakawalan sa kanyang bilangguan at lalabas upang dayain ang mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa sa Gog at sa Magog upang tipunin sila para sa pakikipagdingma. Ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. Umakyat sila sa malawak na lupa at pinaligiran ng kampo ng mga banal at ang lungsod na minamahal, ngunit buwaba ang apoy mula sa langit at sila'y natupok. At ang diablo na dumaya sa kanila ay inihagis sa lawa ng apoy at sopre na kinaruroonan din naman ng halimaw at ng bulaang propeta at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailan paman. O mga minamahal, ang wika po si Satanas, ang tinatawag na Lucifer,
tinatawag na Diablo, tinatawag na dakilang dragon. Siya ay itatapon sa dagat-dagatang apoy kasama ng halimaw at ng bulaang propeta. Sa mga susunod po na serye na ating gagawin, mapapag-aralan po natin yung patungkol sa halimaw na yan at mga bulaang propeta. Subalit sa ngayon po ay napakahalaga na ating maunawaan na pagkatapos ng 1,000 taon, magkakaroon muli ng isang paghukom para doon sa mga hindi mga nanampalataya sa ating Panginoon. At ano po, sabi dito sa talatang 11, ang wika po, at nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo roon, ang lupa at ang langit ay tumakas sa kanyang harapan at walang natagpo ang lugar para sa kanila. At nakita ko ang mga patay, mga dakila at mga hamak na nakatayo sa harapan ng trono at binuksan ang mga aklat. Binuksan din ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa nakatala sa mga aklat. O mga minamahal, napakaliwanag po na magkakaroon ng paghukom para doon sa mga patay na namatay na, subalit bubuhayin na mag-uli upang sila ay parusahang kasama ng Diablo. At ang wika, bubuksan ang mga aklat. Mga minamahal, dapat nating maunawaan ang Diyos mayroong talaan ng bawat gawa na ating ginagawa. Bawat pagkakataong ibinibigay sa atin ng Panginoon, nakatala yan sa aklat ng alaala. At inilalagay roon ano ang naging iyong pasya ng iyong marinig ang salita ng Diyos. Ikaw ba'y nagbaliwala o iyong tinanggap? Yan ay nakatala at haharapin yan sa panahon ng paghuhukom. Kaya walang anumang ating ginawa na hindi maaaring iharap sa hukuman ng Diyos, sapagkat ang bawat gawa natin, bawat salita natin, bawat aksyon natin nakatala sa aklat ng ating Panginoon. Ang Panginoon hindi manghuhula ng ating kalagayan. Hindi siya manghuhula kung ano, saan ka dapat mapunta, kundi nakatala ano talaga ang iyong ginawa. Ano ang naging iyong kapasyahan ng iyong marinig ang salita ng Panginoon. So yun ang magiging basihan ng kanyang paghukom. At ang sabi po sa talatang 13 hanggang 15 ay ganito: At iniluwan ng dagat ang mga patay na nasa kanya, at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila, at hinatulan ang bawat tao ayon sa kanilang mga gawa. Ang kamatayan at ang Hades ay itinapon sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. At ang sino mang hindi natagpuang nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. O mga minamahal, napakaliwanag po ng sino mang hindi natala yung kanilang pangalan sa aklat ng buhay, sila ay pawang itatapon doon sa lawa ng apoy. Opo, sinasabi na ang kamatayan at ang Hades ay iluluwa nila. Iluluwa nila yung mga patay na nasa kanila. Sila'y mabubuhay na mag-uli. Subalit ang tanong ng marami, bakit pabubuhayin ang mga makasalanan kung gayon lang din namang sila ay muling papatayin? Bakit hindi pa sila tuluyan ng sinunog? Bakit bubuhayin pang mag-uli? Mga minamahal, uunawain po nating mabuti ang sinasabi ng ating Panginoon. Kapag tinignan po ninyo dito sa Ezekiel sa 33 at 11, sabihin mo sa kanila kung paanong buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos, wala akong kasiyahan sa kamatayan ng masama, kundi ang masama ay tumalikod sa kanyang lakad at mabuhay. Manumbalik kayo mula sa inyong masasamang lakad, sapagkat bakit kayo mamamatay, o sangbahayan ni Israel? Opo, napakaliwanag po na sinasabi rito sa banal na kasulatan, ang Diyos hindi natutuwa na mamatay ang isang makasalanan. Subalit, kinakailangan talaga
na magkaroon ng paghuhukom. Ang sabi nga po ni San Pedro sa kanyang pangalawang sulat ni San Pedro, Kapitulo 3, talatang 9 hanggang 13, ay ganito po ang ating mababasa. So titingnan po natin ang sinabi ni San Pedro dito sa kanyang ikalawang sulat, Kapitulo 3, talatang 9 at 13. Ang wika niya rito, hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng kabagalang itinuturing ng mga iba, kundi matiyaga sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Ngunit darating ang araw ng Panginoon na gaya ng isang magnanakaw, at ang kalangitan ay maglalaho kasabay ng malakas na ingay, at ang mga sangkap ay matutupok sa apoy, at ang lupa at ang mga gawang naroroon ay masusunog. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mawawasak ng ganito, anong ang uri ng pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagiging maka-Diyos. O mga minamahal, napakaliwanag po ng sinasabi na ang Panginoon ayaw niya na may napapahamak. Ayaw niyang may mamamatay. Kaya siya ay nagbibigay ng sapat na panahon. Bagamat gustong-gusto na ng ating Panginoong bumalik, ibig niya ang Ebanghilyong ito maipangaral, maituro sa lahat ng tao upang ang tao ay magkaroon ng kapasyahan, karapatang magpasya kung tatanggapin o ito'y kanyang tatanggihan. Subalit darating ang araw ng Panginoon na gaya ng isang magnanakaw, at ang kalangitan ay maglalaho kasabay ng malakas na ingay, at mga sangkap ay matutupok sa apoy, at ang lupa at ang gawang naroon ay masusunog. O mga minamahal, napakaliwanag po. Kaya ang wika sa talatang 12 na hinihintay at pinagmamadali ang pagdating ng araw ng Diyos, sapagkat ang kalangitan na nagliliyab ay matutupok, at ang mga sangkap ay matutunaw sa init, ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa, kung saan ang katwiran ay naninirahan. Dito ay patutunayan ng Diyos na ang hindi sumampalataya ngayon sa Kanya, kahit bigyan mo pa ng isa pang pagkakataon, ay talagang si Satanas na ang kanilang susundin. Kaya kung sino man ang hindi sumunod ngayon, ay magiging alipin at sunuran kay Satanas. Kapag ating pong tinignan muli yung talata sa Apokalipsis 27 hanggang 9, mababasa po natin ang sinasabi ay katulad nito. Nais kong basahin muli itong 27 hanggang 9 ng Apokalipsis. At kung matapos na ang 1,000 taon, si Satanas ay pakakawalan sa kanyang bilangguan at lalabas upang dayain ang mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila para sa pakikipagdigma. Ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. Umakyat sila sa malawak na lupa at pinaligiran ang kampo ng mga banal at ang lungsod na minamahal, ngunit bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y tinupok. O mga minamahal, napakaliwanag po na sinasabi, sa loob ng 1,000 taon si Satanas walang matutokso, sapagkat lahat ng mga matuwid nasa langit. Yung lahat ng mga makasalanan, pawang mga patay. Datapot pagkalipas ng 1,000 taon, bubuhayin muli ang mga patay na hindi nanampalataya, at sila'y lilibutin ni Satanas upang makipagdigma laban sa bayan ng Diyos. At ang wika, sila ay sama-samang lumusob kasama ni Satanas upang salakayin ang bayang banal. Datapwat bumaba ang apoy at sila ay sinupok. Mga minamahal, dito po ay ipinapakita lang, patutunayan ng Diyos na ang bawat parurusahan ng ikalawang kamatayan ay wala ng pag-asang magbago pa. Sapagkat kahit mo sila'y bigyan ng pangalawang pagkakataon, kung tinanggihan niya ang Panginoon ngayon,
makatitiyak kayo sa panahong yaon, muli nilang lalabanan ang Panginoon at ang kanilang kakasamahin walang iba kung hindi si Satanas. Kaya mga minamahal, ito ang panahon para tayo ay magpasya. Sapagkat kung ngayon tanggihan natin ang Panginoon, titiyakin ko sa inyo, titigas ang inyong puso at darating ang araw, kahit pa kayo'y namatay na at buhayin pang maguli, kailanman hindi na kayo mababago. Kaya ang mahalaga, ngayon tayo ay magpasya. Ang sabi po sa Mateo 12:30 at 31 ay ganito po. Ito po ay salita mismo ng ating Panginoon. Ang sabi niya, ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at hindi ko kasamang nagtitipon ay nagkakalat. Kaya't sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at paglapastangan ay ipapatawad sa mga tao, ngunit ang paglapastangan laban sa Espiritu ay hindi ipapatawad. Mga minamahal, ngayon ang Espiritu ng Diyos gumagawa sa inyo, nananawagan sa inyong tanggapin ninyo ang Panginoon. Subalit kung ang banal na Espiritu ay inyong tatanggihan ngayon at hindi ninyo tatanggapin ang ating Panginoon, ang wika ng Panginoon, ang hindi panig sa akin, laban sa akin. Kung tayo'y hindi makipagtipong kasama ng Panginoon, tayo ay nagkakalat. Yan po ang katotohanan na dapat nating maunawa. Kaya ang sabi po sa Hebreo 3:14 at 15 ay ganito po, sapagkat tayo'y nagiging kabahagi ni Kristo kung ating hinahawakang matatag ang pasimula ng ating pagtitiwala hanggang sa katapusan. Gaya ng sinasabi, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa paghihimagsik. Mga minamahal, ang pagtanggi po pala na sundin ang Panginoon ngayon, ang pagtanggi na tanggapin ang Panginoon ngayon ay paghihimagsik laban kay Kristo. Kaya tayo ay tinatawagan ng Panginoon na tayo ay pumanig sa Kanya ngayon. Sapagkat ang pagtangging sumunod ngayon ay isang paghihimagsik laban sa Diyos. Sapagkat matapos na ipakita ng Diyos sa ating lahat, ang lahat ng Kanyang pag-ibig, Kanyang pagmamahal, Kanyang pagmamalasakit, na Kanyang tiniis ang lahat ng hirap, lahat ng sakit at kahihiyan doon sa cross, para lamang sa ating kaligtasan. Subalit kung tanggihan pa rin natin siyang pagkatiwalaan, tanggihan pa natin siyang sundin, mga minamahal, ang wika, tayo'y naghihimagsik na laban sa Kanya. At kung tayo'y naghihimagsik laban sa Kanya ngayon, bigyan man tayo ng pangalawang pagkakataon, magiging na tayong alipin ni Satanas na sunod-sunuran sa Kanya. Kaya ngayon ang panahon, kaibigan ko, kapatid ko, ngayon ang panahon na tanggapin mo ang Panginoon, sapagkat kapag hindi mo siya tinanggap ngayon, wala nang kahantungan pa ang ating buhay. Nais mo bang tanggapin ang Panginoon ngayon, kapatid ko? Salamat sa iyong kapasyahan. Huwag ka na mag-alinlangan pa. Tanggapin mo na siya, sapagkat ito ang tamang pagkakataon para sa iyo na ibinigay ng Diyos para sa kaligtasan mo. Tayo po'y manalangin. Ama po naming banal, sa oras pong ito kami po'y lumalapit sa iyo, nagpapasalamat, nagpupuri, sapagkat ikaw na aming Diyos ay Diyos na hindi nagnanais na ang sino man sa amin ay mapahamak. Ayaw mo ang sino man sa amin ay mawaglit, kundi kaming lahat ay manghaligtas. O Amang Banal, tulungan mo kami ng Banal Espiritu na magtiwala ng lubos sa iyong pag-ibig, upang kami tumanggap ng iyong dakilang pag-ibig at sumunod sa lahat ng iyong kalooban. Magi kaming karapat-dapat na pumasok sa iyong kaharian, anuman ang mangyari sa sanglibutan ito, sapagkat kami nagtiwala at tumanggap sa iyo sa pamagitan ng bautismo. O Amang Banal, salamat po na kami hindi mo tatanggihan kung kami ay lalapit sa iyo ngayon, sapagkat gayon na lamang ang iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Tulungan po nawa ang mga nag-aalinlangan pa na magkaroon na ng ibayong pagpapasya, na sundin at halimahin ang iyong kalooban, magkamit ng buhay na walang hanggan. Salamat po sa pagpapatawad mo sa aming mga kasalanan, pagdinig mo sa aming dalangin,
Pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa ngalan po ng aming Panginoong sa Jesus. Amen. Mga minamahal, bukas po ng gabi, huling pag-aaral natin, pag-aaralan po natin ang virus na walang lunas. Pagpalain tayo ng Panginoon.